Happy New Year sa inyong lahat mga kaibigan. So, nasaan man kayong panig ng mundong ito, binabati ko kayo ng maligaya at maninigong bagong taon sa inyo pong lahat. So mga kaibigan, hindi ko na patatagalin pa. Ang gusto kong i-share sa inyo o pag-usapan natin ay tungkol sa New Year's resolution. Mga kaibigan, nagawa mo na ba ang New Year's resolution doon sa mga nakaraang taon? At nahirapan ka ba na ipatupad yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo? Mga pagbabago na nakikita mo na gusto mong mabago? Katulad mga kaibigan ng bisyo ng paninigarilyo. Alam naman natin mga kaibigan, ang paninigarilyo ay magastos at napakapanganib sa ating kalusugan. At ito ba ay naisip mo na gusto mo baguhin pero binabalik-balikan mo pa rin? Pues mga kaibigan, pakinggan mo ang sasabihin ko sa iyo. Dahil mga kaibigan, ang bisyo talaga ay talagang mahirap baguhin yan, mahirap bakahin. Sabi nga sa kanta mga kaibigan, gusto kong bumait pero di ko magawa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, tama naman ang sinasabi ng kanta mga kaibigan, napakahirap na baguhin ang ating sarili. Kung nagawa natin yan na baguhin ang ating sarili nang sa ating kakayahan lang, tayo po ay magpipail yan mga kaibigan. Dahil alam naman natin na ang mga bisyo na yan ay maaaring magdulot yan ng sama sa ating kalusugan. Pwedeng humantong pa sa ating kamatayan. So mga kaibigan, marami tayong gustong baguhin sa ating buhay pero kadalasan ay hindi natutupad. Halimbawa na lamang yung ating eating habit, no? Yung pagkain ng marami, ang pagkain ng hindi tama ay magdudulot sa atin ng hindi magandang kalusugan. So, mahirap baguhin, mahirap bakahin. Pero alam mo ba mga kaibigan, ang Word of God o ang salita ng Diyos ay mayroong sinasabi patungkol dito sa magugusto mong ito na mabago sa buhay mo. Maaring iniisip mo mga kaibigan na mga bagay na pwede mong baguhin sa buhay mo, hindi lang yung patungkol na yan sa pagkain. Maaring naiisip mo mga kaibigan na maging faithful ka sa lahat ng bagay, sa mga kaibigan, sa pamilya, maging faithful ka sa iyong asawa, maging faithful ka sa lahat ng nakakasalamuha mo, at siyempre maging faithful ka sa ating Panginoon, pero hindi natin nagagawa. Dahil nga po, ang ating materialis puertes mga kaibigan ay lupa, kaya tayo po'y mahina. Pero alam niyo ba, ang sinasabi ng Biblia patungkol dito? Maaari bang iniisip mo na maging faithful ka sa iyong asawa, sa iyong kapariha, pero nagagawa mo pa rin mga liwas sa iba? Mahirap baguhin, di ba? Pero ang pamilya mga kaibigan, yan ang pinakamatibay na binigay na pundasyon ng ating Panginoon na dapat natin pangalagaan. Dahil kung hindi, kapag nasira yan mga kaibigan, napakahirap na yan ibalik. At hindi na yan basta-basta na ibabalik. Kaya mga kaibigan, kung papakinggan mo ang masasabihin ko sa inyo patungkol sa salita ng Panginoon na binigkas ng ating Panginoon Kristo. Sabi niya sa 2 Corinthians 5:17, if anyone in Christ is a new creation, the old thing has gone and the new things has come. Ang sino man daw pong nakipag-isa na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang kanyang dating pagkatao, siya'y bago na. Ibig sabihin, yung mga luma na ating ginagawa na hindi kanugod-lugod sa mata ng ating Panginoong Diyos, yun po ay binabago niya. Ibig sabihin, tinutulungan niya tayo na mabago yung ating mindset, yung ating pananaw, para maging kalugod-lugod tayo
sa kanyang harapan. So mga kaibigan, kung gusto natin baguhin ang ating sarili sa pamagitan lang ng ating sariling kakayanan, siguradong magpipil tayo sa lahat ng bagay na ito. Ang sabi ng ating Panginoon Kristo in the book of John, chapter 15, you can do nothing apart from me. Kung tayo hiwalay sa Panginoon, wala po tayong magagawa. Magpipil tayo sa lahat ng ating iniisip. Pero kung tayo ay konektado sa Kanya, sabi ng ating Panginoon in John chapter 15, verse 7, kung nananatili kayo sa akin at ang aking salita ay nananatili sa inyo, hingin ninyo ang gusto ninyo at ibibigay ko yon sa inyo. Hindi mahirap mga kapatid at mga kaibigan para sa Panginoon na ibigay yung ating kahilingan kung yun po ay nakalulugod sa Kanya. Tandaan mga kaibigan, ang pagbabago ng ating kaisipan, ang pagbabago ng ating mga desisyon ay nakasalalay sa pagdedesisyon na mumula sa ating Panginoon. So mga kaibigan ko, kung hindi pa kayo nakasubscribe kay Disipulo ni Kristo, huwag naman ninyong kalimutan i-subscribe ang aking channel. Ito po ay nagpapasimula pa lang upang lagi kayong ma-update, lagi ninyong mapanood, ma-notify kayo sa mga video pa na ipapanood ko para sa inyo. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan ko. Wala na akong pwedeng sabihin sa inyo kundi pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Kristo. See you on my next video.